Hello mga bossing, pakita ko lang sa inyo, buhay na ulit yung dalawa nating LG na 200 at saka 600 watts. Malakas sila mga boss, promise. Time check pala, 9:44 AM. Yan mga bossing, ang ating LG 600 watts, sobrang ganda niyan mga boss. Solid talaga yan. Kung 24 volts ang battery mo or yung system mo, setup mo 24 volts or 12 volts, ito sobrang ganda. Ito kung 24 volts ka, kailangan mo din to kung may isang solar panel ka na 200 or below watts. Para magamit mo yon at 24 volts ang battery mo at inverter mo, kailangan mo ng 200 watts step up para gumana. At pwedeng gamitin ang panel mo na isang piraso na 200 watts below para sa pag-charge sa 24 volts or 48 volts na battery. Ito pwede ito sa 24 volts na battery at 12 volts battery. Itong LG na 600 watts. Itong SRNE pwede ito sa 24 volts at 12 volts battery. Itong LG na 60 amps pwede sa 12, 24 at 48 volts battery. Pero sa ngayon, naka-off siya kasi walang nakasapak na panel dito ngayon. Inano ko lang to, ni-reserve ko lang to kasi may coming tayo na malaking solar panel na ito yung gagamitin natin na MPPT ACC. So niready ko lang siya na wala, binalik ko lang yung mga maliliit dito, isa dito, apat dito naka-series, dalawang 3 na 550 watts malaki naka-series dito. So yan mga boss. Tapos ito tatlo na malaki isi-series natin, ito yung gagamitin natin kasi 60 amps to hanggang 2700 watts ang kaya niyan. So kung 48 volts battery hanggang 2700 watts, kung 24 volts battery, so 28.8 times 60, magkano yan? 28.8 volts times 60 amps, yun yung maximum ng 24 volts battery. Kung 12 volts battery naman ang meron ka, 14.4 or 14.6 times 60, yun ang maximum niya. Kasi 60 amps to, diba? 60 amps ang maximum niya. So kung 12 volts, syempre mas maliit ang kaya niyang maximum, mga nasa 700 or 800 watts. Kung 24 volts, mga nasa 16, 17 watts. Kung 48 volts, 48 volts, so 50, ano ba, 28.8 times 2, tapos times 60, mga 3 to sana, kaya lang nakakap siya sa 2700. Unlike yung SRNE na 60 amps, may 60 amps kasi ito 40 amps to, diba? Ang 60 amps niyan nakakap siya sa 3200 watts, ito nakakap siya sa 2700 watts. So kung plano nyo 48 volts yung system nyo, 48 volts yung one solar na ganito na 48 volts 6 kilowatt, tapos yung battery nyo is 48 volts. Itong battery natin 16 piraso to, pwede na sa itong 48 volts kung i-series natin yung 16 piraso 48 volts yan na battery. But since yung natin, inverter natin is 24 volts lang, yan 24 volts, yan 24 volts, itong dalawa pwede sa 48 volts. Pag i-48 volts natin, hindi natin ito magagamit, ito at saka yan, hindi na natin siya magagamit. So para magamit natin lahat to, ginawa natin 24 volts. Yun din naman talaga ang original natin, setup natin 24 volts. So yan, 16 peraso. Kung sakaling darating ang panahon mag 48 volts tayo, pwede yan. Kasi series lang natin yan, tapos palitan din natin yung active balancer ng 48 volts kasi 8S lang yung active balancer na gamit natin So kailangan natin ng 16S. Need yung active balancer mga boss kasi yun yung magbabalance na dapat same yung voltage kada isa.
na cell pag ganito. Pero pag ang binili nyo yung pre ano na, yung naka ano na parang battery ng truck na ganun, pero LiPo4, may laman kasi yung ganito naka-set up na, may BMS na siya, may active balancer na siya. So pag ganun, no need na yung mga active balancer kasi pre-built na yun. So yan mga boss, in-update ko lang kayo. Time check ulit, 9:49, 32 amps, 3.94 amps, at saka ano yun, 14.9 amps. Yan, malakas na yun mga boss. Sana tuloy na maging malakas at hindi maging cloudy today. Sana makapuno tayo ng battery natin at sana 24 hours ulit tayo na hindi tayo gagamit ng DU. So that's all for today mga bossing. Update natin sa ating harvest at sa banago na naman natin kasi ito, di ba, kahapon ito yung gumagana. Ito naman yung 600 watts hindi yan gumagana, pero ngayon nilipat ko yung apat na dito, sana doon binalik ko. Original naman talaga siya yung gumagamit nun, yung apat na 160 watts naka series. So binalik ko lang siya dyan. Ito pinagpahinga ko muna kasi para dun sa ating coming na solar panel na paggagamitan natin. So by that time, apat na yung working natin na MPPT SCC, sabay-sabay nagcha-charge sa ating battery para madaling ma-full. At habang nagcha-charge siya ulit umaga, pwede tayong makagamit ng up to 3,000 watts na load na sabay-sabay at the same time na hindi tayo mag-worry na pagkahapon wala na tayong battery pang gabi. So mas maraming solar panel, syempre kailangan supported din ng MPPT SCC. Nagcha-charge dito, like for example ang pasok is 2,000, gawin na natin 2,000 watts, tapos yung load na ginagamit natin continuous sa umaga is 1,000 watts. So at least 1,000 watts ang kinakain sa load, ang 1,000 watts pumapasok dito. So kahit naka 1,000 watts tayo na continuous, 2,000 watts yung pasok ng charging ng solar harvest natin, 2,000. So yung 1,000 nagagamit at ang 1,000 at the same time pumapasok sa battery natin. So by that time na umabot tayo ng hapon, wala ng araw, may laman pa rin yung battery natin na pwedeng gamitin sa gabi hanggang kinabukasan. Ganun. So have a great day mga bossing. God bless everyone. Ingat palagi. Peace. Love, love, love. Thank you Lord Jesus Christ. God bless everyone.